Ilagay ang male at ang female sa isang maliit na lagayan, kusa silang nagbibreed, maghintay lang ng ilang minuto, matapos magbreeding ilang linggo may lalabas na mga egg spots. Yan yung kulay puti na yan, hindi pa ito ang itlog pero ito na ang sign na malapit nang maglay ng eggs. After ilang araw o linggo lalabas na ang itlog. Bedded naman ang tawag kapag may eggs na, maghihintay na lang tayo ng 3 linggo at mag-hatch na. Pwedeng sa batya lang muna sila ng mga 2 weeks bago natin i-release sa ating ponds. Aquatic plants at hornwort ang magpapabilis sa pagpapalaki. After 2 to 3 months, breeder na naman sila, kaya mabilis lang natin silang napaparami. Pag wala kang ulam, pwede mong lutuin o ibenta sa mas murang halaga. Kahit ibenta natin ang 300 per kilo, di ka naman malulugi dito. Mura naman ang pagkain nila, gulay at feeds lang ay sapat na. Hindi ka lang nila napapasaya, pwede ka rin kumita habang nag-aalaga. Hala, nasa 21 days lang or 3 weeks ay nag-hatch na ang ating mga makukulay. Hindi man lang umabot ng 1 buwan, napakabilis lang. Itong pink, pagkahuli ko pa lang ay kusa nang humiwala yung kanyang mga craylings. Ganon din dito sa ating red swamp, ganda lang tignan, napaka-healthy nila. Konting pagpag nga lang at ngayon nagkukumpul-kumpulan at medyo marami, kaka-hatch pa lang kasi. Yung mother pink nasa 2 inches lang pero umabot din na 71 pieces. Yung red swamp nasa 200 pieces, kahit ibenta pa natin ng tigpipiso isa, may 200 pesos ka pa rin. Halang, dami nila at maliliksi pa. Ganto kadami ang kanyang mga craylings, malilit pa lang, puti ng mga kulay, nagmana lang sa nanay. Hindi na natin sila nilalagyan ng air pump or aerator at kahit sa batya lang, kaya natin silang paramihin. Kusa lang din silang nagbibreed, dapat lang pagsamahin. Marami din silang iba't ibang mga kulay, pwedeng i-crossbreed, 2 to 3 months lang, pwede nang i-harvest. Pag wala kang ulam, pwede mong lutuin at kainin. Kumakain din sila ng mga gulay tulad ng kalabasa, patatas at munggo. Kahit nga to yung dahon ng saging at talisay, kahit nga kanin, kinakain din. Hindi naman mahirap alagaan, ang mahirap dyan maghanap ng mga lagayan. From day 1 to 10 days to 1 month old hanggang day 53. 53 days lang ay naging breeder na yung ating ibang mga pink. Anong sekreto? Day 1 pa lang kasi nagpapakain na tayo ng mga fresh na isda. At yung pinaka-the best na aquatic plants para sa kanila ay yung hornwort. Mas gusto natin na nasa batya lang muna sila ng mga 2 weeks para mas matutukan natin sa pagpapakain. Mahirap kasi pag nasa pan kagad natin na ilagay. Based sa na-observe natin, mas matagal lumaki at maraming nasusobrang pagkain. Pagdating naman sa feeds ay nagpapakain po tayo sa mga craylings ng Integra 1. Sa hindi nakakalam, yan po yung pagkain ng manok. Alam ko yung iba sasabihin mabilis lang naman yan matunaw at mabilis masira yung tubig, kaya hindi po natin yan nire-recommend. Pero yan pa rin po yung pinapakain natin dahil nagagawan po natin ng paraan yan. Sinasala lang po natin yung Integra para matanggal yung alikabok ng feeds. O diba, gustong gusto din nila? Ganito na yung size nila after 10 days lang. Naglagay na tayo ng maraming aquatic plants, nirelease para mabilis lumaki at after 1 month lang ay nasa 1 inch na yung majority sa kanila. Hindi na nga umabot ng 2 months ay naging breeder na rin yung iba. Sa totoo lang, wala naman gaanong factor yung pinapakain natin sa kanila. Sadyang mabilis lang talaga silang lumaki at maging breeder. Kaya pagdating sa mga makukulay ay 2 to 3 months old lang ay pwede na tayong mag-out ng mga breeders at pwede na rin natin